Hello again! Part 4 na ta sa ato ang laag diri sa Manila. And of course, ang pinakaunang buhaton basta Domingo is magsimba. Nagsimba na mi kaganina and nagbisita iglesia mi. Today, ang amo ang lakaw is actually kaduha na ni nga church nga mong gituan. Mao ni ang Manila Cathedral. Mao ni ang iyang vicinity. Super tigdaghan na gihapon ang mga tao din hino kanang nagbaklay-baklay, naiuban nga nagkanang samaan na nila nagbaklay-baklay. Gikan po na sila dito sa Manila Cathedral, nagsulod ta dito sa Manila Cathedral and very nice kayo ang ilang simbahan. So kani padulong na ni kanang place dito sa isa pa ka simbahan, St. Augustine Church. Okay, mo ni siyang pinaka old na church diri sa Manila. Makita na to ang iyang view sa sulod no nga nice gid siya og kanang karaan og very pinag-isipan ng design. Very kayo Castilla design. After going to sa mga churches, diretso mi diri sa Fort Santiago, diri gyapon sa Intramuros, Manila. Kay na diri ang ato ang next stop. Na-amaze lang jud kayo ko aning kahoy kay in the middle of the city na agi dako kayong kahoy diri sa Fort Santiago. Kung musulod ay kadiri sa Fort Santiago na siya bayad 75 pesos. Kanina tunnel padulong na diri sa or lusot ni siya dito padulong sa Immaculate Conception nga chapel sulod sa Intramuros, Manila. Kanina yung Intramuros is actually city inside the wall to protect the city from any other nga mga kalaban. So mo na ni ang chapel inside sa Fort Santiago sa Intramuros, Manila. We offered a little prayer, of course. And of course, sa taas po niya na apoy very steep nga dalan nga pasaka. Makita niyo dito sa ibabaw. Diretso na dito sa ibabaw. So, a little bit of context about Fort Santiago. It was built in 1571. Nag-research na ko. Very Castilla ang mga design, of course, kay sila man gyud ang nag-build ani. Kung panahon pa ni Miguel Lopez de Legazpi kapag ato nila diri sa Philippines. Of course, kani mga walls around this area mo ni nagaprotect sa mga kalaban kung kinsa may gusto mga musulod ani diri nga time before. So na mga walls no, murag og gihapon kita mag-build tag walls para dili na ta masakitan. Charot. Hay. Very old ang mga design and of course daghan pug kaayo ganang mga kuan diri. Mga ruins sa mga old buildings. Kasagaran na diri. Natay mga kuan mahiwag ang payong, it's because super duper init karong panahon na may nalanggani kay wala nag-ulan. So padayon ta sa atong journey, sa babaan na padulong mi ana og museum ni Dr. Jose Rizal. So mo ni siya ang vicinity sa Fort Santiago. Very light lang ang place. Very nice. Pwede mo maglingkod-lingkod, pwede mag-unwind, and of course chit-chat with friends with a little bit of knowing the history of Philippines. Sa mga nag-review di ay para sa ilang examination, kung pwede mo, kung doon lang mo diri, pwede kayo mo manhi diri para makita ninyo up close and personal ang mga relics o mga ebidensya about Dr. Jose Rizal. Kay naamurag halos na diri ang tanan. So makita nato diri ang iyahang mga writings, kung asa siya gikan, kung sa iyang mga nahimo, and everything about his life. If you really love history, mas maayong muanhi mo diri para makita ninyo kung unsa atong mga kagikan sa atong mga kanunuan and of course the life of Jose Rizal. Daghan kaayo po diri og mga tourists, of course, because they wanted to know the history of the Philippines also inside the city. So suma total sa mo ang lakaw karon, it's very productive and knowledgeable, interesting of course, kay daghan mig nahibalan and of course daghan mig nakitaan with all the picture taking. So mo ni ang part 4. See you sa next.